Pagkatapos ng mga bagay na ito at ng pagtatapat na ito, ay naparoon si Sennacherib na hari sa Assyria at pumasok sa Huda at humantong laban sa mga bayan na nakukutaan at kanyang inisip sakupin upang kaniyahin. At nang makita ni Ezekias na si Sennacherib ay dumating at siya'y tumalaga na lumaban sa Jerusalem, ay nakipagsanggunian siya sa kanyang mga prinsipe at sa kanyang mga makapangyarihang lalaki upang patigilin ang tubig sa mga bukal na nangasa labas ng bayan at kanilang tinulungan siya. Sa gayoy nagpipisan ang maraming tao sa bayan at kanilang pinatigil ang lahat na bukal at ang batis na umaagos sa gitna ng lupain na sinasabi, "Bakit paririto ang mga hari sa Assyria at makakasumpong ng maraming tubig?" At siya'y nagdalang tapang at itinayo niya ang lahat na kuta na nabagsak at pinataas pa ang mga muog at ang ibang kuta sa labas at pinagtibay ang Milo sa bayan ni David at gumawa ng mga sandata at mga kalasag na sagana. At siya'y naglagay ng mga pinunong kawal sa bayan na mangdirigma at pinisa niya sila sa luwal na dako sa pintuang daan at nagsalita na may kagandahang loob sa kanila na sinasabi, "Kayo'y mangagpakalakas at mangagpakatapang na mabuti. Huwag ninyong katakutan o panglupaypayan man ang hari sa Assyria o ang buong karamihan man na kasama niya, sapagkat may lalong dakila sa atin kaysa kanya. Sumasa kanya ay isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon nating Diyos upang tulungan tayo at ipakipaglaban ang ating mga pagbabaka." At ang bayan ay sumandal sa mga salita ni Ezekias na hari sa Huda. Pagkatapos nito'y sinugo ni Sennacherib na hari sa Assyria ang kanyang mga lingkod sa Jerusalem. Siya nga'y nasa harap ni Lakis at ang kanyang buong kapangyarihan ay sumasa kanya. Kay Ezekias na hari sa Huda at sa buong Huda na nasa Jerusalem na sinasabi, "Ganito ang sabi ni Sennacherib na hari sa Assyria, Saan kayo nagsisiasa na kayo'y nagsisitahan sa pagkakubkob sa Jerusalem? Hindi ba kayo hinihikayat ni Ezekias upang kayo'y ibigay sa pagkamatay sa pamamagitan ng kagutom at ng kauhaw na sinasabi, ililigtas tayo ng Panginoon nating Diyos sa kamay ng hari sa Assyria? Hindi ba ang Ezekias dik ito ang nag-alis ng kanyang mga mataas na dako at ng kanyang mga dambana at nag-utos sa Huda at sa Jerusalem na sinasabi, kayo'y magsisisamba sa harap ng isang dambana at sa ibabaw niya magsusunog kayo ng kamangyan. Hindi ba ninyo nalalaman kung ano ang ginawa ko at ng aking mga magulang sa lahat ng bayan ng mga lupain? Ang mga Diyos ba ng mga bansa ng mga lupain ay nakapagligtas sa anumang paraan ng kanilang lupain sa aking kamay? Sino sa lahat ng mga Diyos ng mga bansang yaon na lubos na giniba ng aking mga magulang na nakapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay upang kayo'y mailigtas ng inyong Diyos sa aking kamay? Kaya't huwag nga kayong padaya kay Ezekias, ni hikayatin kayo ng ganitong paraan, ni paniwalaan man ninyo siya, sapagkat walang Diyos sa alinmang bansa o kaharian na nakapagligtas ng kanyang bayan sa aking kamay at sa kamay ng aking mga magulang. Gasino pa nga kaya ang inyong Diyos na makapagliligtas sa inyo sa aking kamay? At ang kanyang mga lingkod ay nagsalita pa laban sa Panginoong Diyos at laban sa kanyang lingkod na si Ezekias. Siya'y sumulat din ng mga sulat upang tungayawin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at upang magsalita laban sa kanya na sinasabi, kung paanong hindi iniligtas ng mga Diyos ng mga bansa ng mga lupain ang kanilang bayan sa aking kamay, ay gayon hindi iniligtas ng Diyos ni Ezekias ang kanyang bayan sa aking kamay. At siya'y sumigaw ng malakas sa wikang Hudyo sa bayan ng Jerusalem na nasa kuta upang takutin sila at upang bagabagin sila
upang kanilang masakop ang bayan. At sila'y nangagsalita tungkol sa Diyos ng Jerusalem, naggaya sa mga Diyos ng mga bayan sa lupa, nagawa ng mga kamay ng mga tao. At si Ezekias na hari at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay nagsidalangin dahil dito at nagsidaing sa langit. At ang Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghiwalay ng lahat na makapangyarihang lalaking may tapang at ng mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain. At nang siya'y dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilaba sa kanyang sariling tiyan. Ganito iniligtas ng Panginoon si Ezekias at ang mga taga-Jerusalem sa kamay ni Sennacherib na hari sa Assyria at sa kamay ng lahat na iba, at pinatnubayan sila sa bawat dako. At marami ay nangagdala ng mga kaloob ng Panginoon sa Jerusalem at ng mga mahalagang bagay kay Ezekias na hari sa Huda, na anupat siya'y nataas sa paningin ng lahat na bansa mula noon. Nang mga araw na yaoy, nagkasakit ng ikamamatay si Ezekias, at siya'y dumalangin sa Panginoon, at siya'y nagsalita sa kanya, at binigyan niya siya ng tanda. Ngunit si Ezekias ay hindi nagbayad uli ng ayon sa kabutihang ginawa sa kanya, sapagkat ang kanyang puso ay nagmataas, kaya't nagkaroon ng kapuotan sa kanya at sa Huda at sa Jerusalem. Gayon may nagpakababa si Ezekias dahil sa kapalaluan ng kanyang puso. Siya at gayon din ang mga taga-Jerusalem, na anupat ang puot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga kaarawan ni Ezekias. At si Ezekias ay nagkaroon ng malabis na mga kayamanan at karangalan, at siya'y nagtaan para sa kanya ng mga ingatang yaman na ukol sa pilak at sa ginto, at sa mga mahalagang bato, at sa mga espesya, at sa mga kalasag, at sa lahat na sari-saring mabubuting mga sisidlan. Mga kamalig din naman na ukol sa saganang trigo, at alak at langis, at mga silungan na ukol sa lahat na sari-saring hayop, at mga silungan na ukol sa mga kawan. Bukod dito'y nagtaan siya sa kanya ng mga bayan, at mga pag-aari na mga kawan, at mga bakahan na sagana, sapagkat binigyan siya ng Diyos ng maraming tinatangkilik. Ang Ezekias ding ito ang nagpatigil ng pinakamataas na bukal ng tubig sa Gihon, at ibinabang tuloy sa dakong kalunuran ng bayan ni David. At si Ezekias ay guminhawa sa lahat ng kanyang mga gawa. Gayon may sa bagay ng mga sugo ng mga prinsipe sa Babylonia na nangagsugo sa kanya upang mag-usisa ng kagilagilalas na gawa sa lupain, ay pinabayaan siya ng Diyos upang tikman siya, upang kanyang maalaman ang lahat na nasa kanyang puso. Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang kanyang mga mabuting gawa, narito, nakakasulat sa pangitain ni Isaias na propeta na anak ni Amos, na aklat ng mga hari sa Huda at Israel. At si Ezekias ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa ahonan ng mga libingan ng mga anak ni David, at binigyan siyang karangalan ng buong Huda at ng mga taga-Jerusalem sa kanyang kamatayan. At si Manases na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.